Ngayon mga kap, samahan nyo kami na mag-observe ulit kay Sir Ed Kaluwag. Tignan natin kung ano yung mararamdaman niya or kung ano man yung maaari niyang makita kung meron man sa pag-explore at pag-iimbestiga dito sa kilalang White House dito sa Bulacan. Medyo maaga pa. Inaantay lang din natin si Sir Ed. Shout out, sir! Hello po. Dahil sobrang maaga pa para simulan yung pag-i-explore, nagsagawa muna si Sir Ed ng initial investigation or sinize up niya muna yung area. Siguro para magkaroon siya ng idea kung ano yung pwede niya i-expect sa gagawin niya na investigation. Sa mga oras na to, hindi pa rin sila nagsisimula ng pag-i-interview, kaya totally wala pang alam si Sir Ed sa kung ano ang kwento sa bahay na to. At pagkatapos isagawa ni Sir Ed yung pag-size up niya sa area, nagkaroon ng pagkakataon si Sir Bungo TV para maitanong kay Sir Ed kung ano yung pakiramdam niya or kung ano man yung mga natuklasan niya sa paunang pag-iimbestiga na ginawa niya. Unfortunately, hindi ako nakapag-record during that time na kausap ni Sir Bungo si Sir Ed. Kaya yung ipapakita kong clip is galing sa video ni Sir Bungo. Doon sa labas, pag tingin ko doon sa may bintana, meron akong nakitang silhouette ng babae. Bintana. Babae talaga siya. Basta may babae. Ngayon naman, nung nag-psychometry ako, tinignan ko yung taas. Pero nandito ako sa baba kasi baka hindi nila maintindihan. Sa taas, may image na para siyang shadow kasi ang itim niya. Pero kung titingnan mo yung build niya, para siyang lalaki. Parang siya, literal na shadow, pero gumaganon. Yun napanood yun yung The Ghost na yung parang ganon. Parang, pero dito siya sa part na to. Although hindi ko pa hindi pa ako nakakaakit. O hindi pa kami nakakaakyat sa taas. Dito ko siya dito, sa part na to. So dito may room dyan. May room ako nakita. Dito sa part na to papunta doon sa papuntang terrace. May room dyan. Ngayon, doon ko sa part na yun nakita yung shadow. Naka-built siya doon sa parang gilid ng pintuan. Ano siya? Human spirit or... Hindi hindi. Hindi siya human spirits kasi kung human spirit siya, dapat ang ipo-project ng image recognizable. Dapat may built, kung lalaki, built ng lalaki. Ito kasi parang, alam mo yung, literal, Silhouette lang talaga. silhouette talaga siya, kaya lang, para siya nagpo-float. Ang bilis niya kasi. Ano, elementals? Or... Pag nagkaroon ng communication, malalaman ko. Okay, sige. Pero hindi ko muna siya pwedeng i-declare na elementals kasi wala akong wala akong magiging basis dahil ang elementals kasi para magstay yan sa isang bahay, dapat meron siyang binabantayan. Dapat meron siyang May purpose. Ito kasi mukhang may claim siya sa lugar. So, territorial siya, parang gano'n. Tapos, basta mabigat yung pakiramdam. Alamin natin yung dowsing rod. Tingnan natin kung marunong tayo. At dahil mahaba pa yung oras na kailangang hintayin, naisipan ko na hiramin yung dowsing rod ni Sir Ed kasi until now meron pa rin talaga akong pagdududa. Dahil lang alam talaga namin ni Sir Bungo idiomotor effect siya or yung tinatawag na micro movement. Kumbaga subconscious movements ng tao. Dito kung mapapansin nyo, parating tumuturo yung dowsing rod doon sa may hagdanan kung saan sinabi ni Sir Ed na may energy. Akala pa nga ni Sir Bungo nagiging bias lang ako or kinokontrol ko yung dowsing rod. Ba't nag-cross? Hindi, pangatlong bait nga daw. Oo nga, pero sure ka na wala kang minanipula. Wala. Hindi, ang inaasahan ko nga, kailangan makatungtong ako ng apat eh. Pag
Kumbaga, doon ko humawa. Hindi, ang iniisip ko naman, kailangan nasa pangatlo ko bago mag-cross. Yes, eh. So, kaya nga, kumbaga nasa pangatlong... Yun o, umaan na nga no, nagko-cross nga ng... Ako po si Nicole, ang caretaker ng Chinese dito sa Bulacan. Ang una nakatira dito si Norman, ang may-ari nito si. Ito rin dito sila sa akin, malaking lahat sa saka. Hindi ko po alam kung ilang taon na itong ginawa ang bahay na ito. 10 caretaker din ang nakatira pang 11 kami. Ay, iniwan na dahil nakakutan. At saka, parang malas. May nalaman lang ako, sinabi lang ng angkan, yung customer ko sa massage. Kaya nagpunito na may katulong ako. Ang malaki. Ngayon, babae. Kasi siguro nahuli. Ang nakita sa mga anak ko at sa mga aking babae. Yan sa mga hagdan. Sabi nila ang dala. Tapos, ang isa naman, bukas dyan sa kusina. Kulay black naman nila. Bilog ang buwan. Doon siya sa kwarto natutulog. Ay kami nasa labas. Ngayon, may bumaba na babae, hindi naman namin nakita. Dumiritso daan dito sa kwarto, palabas, diretso na si Nicole. Ngayon dumating yung lumiwanag na ang dilim, tinuturo niya sa amin na sa swimming pool daw. Ngayon nakita namin yung babae. May, dito, may customer din ako na isa. Yan sa hagdanan talaga yung nakikita na babae. Paglabas na dito, sa kusina, lalaki. Pagdating doon sa may puno na yun doon, na may tinaniman gulay, mga bata, naglalaro. So yun, start na tayo. Mag-start tayo. Sinimulan ni Sir Ed yung pag-explore sa labas malapit sa swimming pool kung saan ang magiging papel natin dito mga kap is mag-o-observe lang talaga tayo kung ano yung gagawin ni Sir Ed at pagbabanggain natin yon dun sa mga sinabi ni ate sa interview. Tapos titingnan natin kung ma-match sa mga sasabihin ni Sir Pero Ed. kaya tayo makukuha ng info regarding doon sa kung ano to nung ano. Kasi may, para yung description na ibibigay ko. Ito yung ayaw ko eh. Ito yung isa sa ayaw ko na pakiramdam during exploration is yung umuugong yung tenga. Ayan, may nararamdaman daw siya parang umuugong yung tenga niya. So, ayun. Well, we don't know. Hindi naman natin alam siya yung nakakaramdam. Kumbaga yun nga, mag-observe tayo. Sa totoo lang mga kap, sa mga sandaling ito, wala akong idea kung ano yung ginagawa ni Sir Ed, particularly dyan sa harap ng pool. Maybe sinusubukan niya pakiramdaman kung ano bang entities yung meron o kung ano mang meron dyan, ano. Kumbaga tayo nakaabang lang sa kung ano yung sasabihin niya. Hindi ko alam paano ko kayo di-describe kasi ang hirap pag-describe ng ako lang yung nakakita. Pero if ever yung mga tumira dito, yung nakatira dito, o pumupunta rito. Diyan sa part na yan, sa may puno na yan, diyan sa may lupa na yun na nakapagano. Mayroong nakikita dyan na ano, na parang bata na madalas nakatalikod doon sa likod na yun, sa lugar na yun. Nakakulay parang light blue na damit. So, subukan natin makahanap ng ano, ng kakausapin. Naamoy ko yung ano.
Iba yung ano. So may kakaibang pakiramdam dito. May nangyari ditong ano. May bakas ng ano eh. Parang dugo. Parang merong nangyari dito na ano, parang crimes. May krimen dito. Sa area. Yung babae, from the pool, umahon siya. May taong nandito galing. May lalaki galing dito. Sumisigaw. Nagagalit siya, sumisigaw. Tapos, biglang parang may gulo eh. May nagkagulo. May tatlong tao dito. Kaya lang, ang bilis nung sequel, ang bilis nung senaryo. Up to the point, nakita ko yung babae may dugo. Duguan siya. Dito. Dito sa part na to. Room ito dati. Kwarto. Para siyang ano, para dito sa part na to. Alam mo yung ano, yung struggle na hinihila yung babae sa kamay, hinihila siya papasok dito. So parang may konfrontasyon, nag-aaway, tapos hinihila siya dito. Same nung babae na nando sa taas. Siya din yun. Babae dun. So, yan mga nakikita lang ni Sir Ed. Yung babae sa taas. Yan na kami sa taas. Nauna si ate. So, pag-akyat namin mga kap, sinubukan ni Sir Ed na mag-establish ng communication. This time, aside sa mga usual na gadgets na ginagamit natin like EMF meter and REM pad, gumamit si Sir Ed ng pencils na magkapatong, hoping na mapapagalaw ito ng mga espiritu na kakausapin ni Sir Ed. Unfortunately, hindi nakapag-establish ng magandang communication si Sir Ed. For whatever reason, parang ayaw makipag-usap ng mga entities na nasa loob ng bahay at nagdesisyon na subukan na lang ulit makipag-communicate sa ibaba malapit sa pool. Mababawi kami, no? Mababawi. So, yan mga kap. So far, wala pa naman tayo nakikitang kakaiba. So, kanina dito, malapit sa may pool, may nararamdaman siya, may naamoy siya na para daw amoy sunog, something ganun. Tapos na visualize niya
yung itsura ng bahay dati, pati yung mga tao. So, syempre, tayo, hindi natin alam yun, hindi naman natin nakikita. And for now, hindi pa nakakapag-establish ng magandang communication sa spirit. Although, as far as I know, ewan ko, hindi ko sure kung nag-confirm yung caretaker tungkol dun sa mga sinabi ni Sir Ed. So, yan, Sir Bunga. Sir Bunga, may tatanong ako. Doon sa sinabi ni Sir Ed, di ba parang nabivisualize niya raw dati yung dating itsura ng ito, kwarto na to. Tsaka yung mga tao, nakikita niya raw. Nag-confirm ba yung caretaker na ganun na yung itsura? Ito, yung kasing habang nagkukwento sa rin, ito pala dati mini resort. Okay. So, hindi nag-aano si ano ha. Hindi pa alam ni Sir Ed na mini resort to ha. I don't know, siguro pwedeng cold reading dahil may swimming pool, may ano. Hindi, pero yung mga sinabi ba ni Sir Ed na parang may nasunog na-confirm ba yung caretaker? Di ba Doon sa nasunog part, ang hinala nila yung nakikitang itim na lalaki daw. Yung itim na lalaki. Actually, yung itim na lalaki na yun ang nakita ni Sir Ed sa loob. Kung nasa labas na nagkikwentuhan tayo, ang nakita yung babae dito sa terrace. Pero ano daw yung itim na lalaki? Ano yung tao talaga? Nasunog o ano? Hindi alam. Basta... Hindi pa mamaya. Yun nga tinatanong kay Sir Ed, elemento ba yun? Or ano? Hindi niya pa kino-confirm dahil hindi niya pa nakukommunicate. Sir Lance, ano ba ito? So yan, abangan natin yan mga kap. So yan, mamaya bababa din dito si Sir Ed. Subukan nila na dito mag-establish ng communication sa malapit sa pool. Ngayon kasama ba kami dito? Habang hinihintay namin na makababa sila Sir Ed na ilang minuto din ang itinagal, naisipan muna ni Sir Bungo na mag-spirit box at tingnan kung may sasagot ba sa mga spirits na nasa paligid namin. Babae ka ba o lalaki? Ano? Babae daw. Babae. Ikaw ba yung nagsiswimming dyan sa swimming pool? Sa pakikipag-communicate namin using spirit box, marami kaming narinig na boses. May babae, may lalaki, iba-iba to the point na nahihirapan kami intindihin yung mga sinasabi nila. Sa pagkakaalam ko, may mga na-capture na salita si Sir Bungo at pwede nyo tong panoorin sa channel niya. Anyways, ilang minuto din yung itinagal ng pag-i-spirit box namin. Pero sa totoo lang, wala kaming makuhang klarong sagot sa mga tanong namin. Ang hirap ang hirap mag-ghost hunting eh, no? Pagka legit. Mameke na lang tayo. Gusto mo bang mameke kami? Ayaw? Mamemeke kami. Sa replay ko naman ano yun. Mamemeke na kami. Pagkukustumin ko na yung This kasama time ko. mga kap, kumuha ako ng EMF meter para magbaka sakali na baka, malay natin, mas kaya ng mga entities na makipag-communicate sa EMF meter kaysa sa spirit box. Mamemeke na kami, ha? Although hindi naman siya 100% accurate, lalo na dyan sa area na yan na may malapit na cell site or tower. Kahit papaano may possibilities pa rin na pwede pa rin sila makipag-communicate sa amin. May tower, cell site ata yan, yung tower dito. Cell site. Oh. So, kaya umi-spike yung EMF. Ayan. So, yung blink sa pangalawa, Papaluin, uy! ano yan? Papaluin mo na Baseline. hanggang red, maligaya na ako. Hindi na kita kukulitin. Hanggang red lang. So, kung tataas pa yon yung palo nun,
Yan, siguro sa... Kumbaga yung pangalawang ilaw, yun ang baseline. Hanggang red, nag-red ka na kanina eh. Titigil na ako, promise. Red lang. Lay mo yung radyo. Isang red lang. Okay na tayo. Bayan, ang content ko lang dito yung dowsing rod. Wala. Wala? O, Lats? Mm-mm. Nga? Pasan mo. Parang di naman tayo friends eh. Friends tayo, di ba? Ulitin ko mga kap, baseline lang yung pangalawang ilaw na yun. Dahil nga may cell site. Cell site. Sige, i-red mo pa. Para ano, bumubuo na tayo parehas. Bumubuo na tayo parehas. Pare-parehas. So mula po doon sa taas, lumipat kami rito sa baba. Subukan namin na makipag-communicate. Well, actually, there are times na ang communication... Dito mga kap, successful. susubukan ulit mag-establish ng communication ni Sir Ed sa mga entities or spirits sa Kasi ayaw paligid. nilang makipag- Pero bago niya sinimulan, ipinaliwanag din ni Sir Ed na hindi sa lahat ng pagkakataon ay successful ang communication Since dahil doon may sa mga taas, medyo- oras na sa kung ano mang dahilan ay ayaw makipag-usap ng mga Dito spirits or malapit entity sa sa point, kasi paligid. ito, Bago ko nga pala makalimutan, sa pagkakataon na to, makakasama ni Sir Ed si Adventure Miko the Explorer. Yun yung pangalan ng channel niya. Pwede nyo rin bisitahin yung channel at panoorin yung mga videos niya. Okay. So again, nandito yung EMF. Pero yung baseline natin, hindi natin gagamitin yung second light, kundi yung pangatlo. And then, yung pencil na in-establish ko na. So, meron akong spirit box dito, which is yung SB7. So, gagamitin ko lang to kapag nagkaroon ng manifestation dito sa mga narito sa paligid. Kasi, kung ito kaya nilang pagalawin o pailawin yung EMF at kaya niyang galawin kahit very slight movement lang itong pencil, that means may possibility na kaya niyang gamitin itong spirit box. Okay. Tatawagan kita. Espiritu, kaluluwang nananahan sa lugar na ito. Maaari ka bang makipag-usap sa akin? Maaari mo bang pagbigyan ng aking hiling? Na malaman ang dahilan ng iyong pananatili sa lugar na ito. Kung pumapayag ka na makipag-usap, narito sa harapan ko ang mga gamit na pwede mong gamitin. Sa pangalawang pagkakataon na sinubukan ni Sir Ed na makipag-communicate, unfortunately, walang pinapakitang sign man lang or interest makipag-usap yung mga entity sa paligid. Ilang beses pinakiusapan ni Sir Ed yung mga entities pero kahit alin sa mga lapis or kahit sa EMF meter, walang response. Sa huling pagkakataon, hinihiling ko sa iyo kung nais mo makipag-usap. Pwede ba napailawin o pagalawin mo ang bagay na nasa aking harapan? Kung nais mo makipag-usap, kung nais mong tulungan kita, pwede ba?
Wala. Eh, sa punto pong ito, muling isasarado ko ang lagusan na aking nilikha sa lugar na ito. Dahil hindi po siya willing makipag-usap sa atin. Mula rito sa side ko na to, narito siya pero malayo. So hindi siya lumalapit at hindi siya nag-a-attempt ng communication sa atin. Kaya ito po yung sinasabi ko na hindi lahat ng exploration ay nagiging successful pagdating sa communication. May pagkakataon na nakikipag-usap sila, meron din namang hindi. At hindi po nasa atin ang desisyon kung makikipag-usap sila o hindi. Nasa kanila po yun. Hindi po successful yung communication dahil ayaw niyang makipag-usap, hindi dahil walang nakatira dito o walang entity dito, dahil ayaw niya ng communication. So, muli isasarado na po natin ang lugar na ito upang hindi na makapasok yung iba na nais pang manggulo sa lugar na to. So dahil nga sa walang gustong makipag-communicate sa mga entities, napagdesisyonan ni Sir Ed na tapusin na yung session. Kung ano man yung mga nasabi ni Sir Ed na mga nakita niya or naramdaman niya sa lugar na to, totoo na mahirap paniwalaan kasi sa kagaya natin na walang kakayahan, madalas naniniwala tayo sa kung ano lang yung nakikita ng mga mata natin. So nasa inyo na yung pagpapasya kung maniniwala kayo o hindi. So, yan mga kab, no? Medyo hindi nakipag-communicate masyado yung kung ano mang meron sa bahay. So, wala rin masyadong Wala eh. ganap. Talagang wala eh. Anong gagawin natin? Yun Wala na. talaga eh. Sabi ko nga kay Sol dyan, mameke na lang. Pero ganun talaga mga kab. Ito yung matagal nang sinusupalpal sa inyo ni Sir Bungo. Na kung anong makikita nyo sa video, ang kailangan nyong ma-appreciate is yung proseso mismo, hindi yung resulta. Meron o wala, di ba? Kumbaga, i-enjoy nyo yung mismo video. Hindi lang dahil sa may nakikita. Kita-kits na lang ulit sa susunod mga kap. Kakanta na ba ako? Libo-libong bagay ang di mo pa alam. Libong bagay ang di mo pa alam. Maraming bagay, maraming katanungan.